everyone. You are watching America's first and only daily talk show for and about the Filipinos. Exactly 1 week to go before Thanksgiving, but we're having a pre-Thanksgiving party today on the show. Like I said, we have the staples of a Filipino party. So we have music and food. That's why we are in the kitchen. Plus, of course, your favorite weekly dose of the juiciest gossip about your Filipino celebrities. Brought to us by Pinoy Insider, now goes by Filipino American or Philam Insider. The latest chismes in Philippine show business is brought to you by Pinoy Insider, your #1 source of Filipino entertainment news. Eugene Asis is the editor-in-chief of the Philam Insider, which is the only 100% Filipino newspaper dedicated to your favorite Filipino celebrities. Also 100% collared newspaper for us here, Kababayans in Southern California. Hello and welcome to Kababayan LA. Hi, Eugene. Hi, good afternoon sa inyo lahat dyan. Akala ko nakatulog ka eh. Alright. Medyo nakatulog tayo ng konti. Konti lang naman. Oo, kasi malamig na ang simoy ng hangin sa Pilipinas. I know Christmas is nearing and masarap matulog. But thank you so much for waking up early for us. Yes, of course. It's a pleasure for me. Alright, last week we talked about yung mga alitan, mga awayan sa Philippine show business hindi pa tapos or medyo matatapos na. Megastar at Kris Aquino, naku, muntik nang magkabanggaan? Oo, muntik na nga dahil nga sa Twitter na yan. Ewan ko nga ba, pero alam mo naman in this generation, kung walang Twitter, walang medyo hindi masaya ang buhay. Pero ito nga nangyari nung nakaraang linggo, ay sumagot na naman itong si Megastar sa isang Twitter at sa isang kumbaga sa isang account sa isang Twitter at akala niya talaga si Kris Aquino yung nag-tweet. So anyway, ito nga isang parody sa Twitter at sinulat itong isang walang magawa na kaaway ni Sharon sa Twitter at sinabi nga na at tinatanong doon kung siya ba ay sinusundan itong si Sharon at sinabi nga nitong si Chrissy, yung nagtatago sa pangalang Chrissy na ayaw niya dahil baka ma-stress lang siya. So itong si Megastar ay sumagot at sinabi niya na hindi rin daw naman niya pinapalo itong si Chris dahil baka naman sumakit ang ulo niya. So yun ang nangyari. Pero itong si Chris ay nagpaliwanag sa kanyang Twitter account na hindi siya si Chrissy. Kaya naman naliwanagan itong si Megastar at nag-apologize sa kay Chris at ngayon na ay naghahanda siya ng isang cake para kay Chris. At yun, nagkasundo na silang dalawa. And speaking of apologies, ito namang si Kris Aquino ay nag-sorry din ba sa kanyang ex-husband na si James Yap? What is the real story behind that? Oh yeah, because ito nga, Twitter na naman. Medyo nagtampo ito si James dahil nga palagi siyang nababanggit sa show ni Chris TV. Dahil nga palagi, alam mo naman, everyday may mga nagtatanong tungkol sa kanyang love life at tinatanong kung posible bang magkabalikan silang dalawa. Lagi niya sinasabi, and never, never. Parang gano'n ang kanyang pahayag. So parang napikon po si James at sa isang tweet niya, sinabi niyang ito nga si Chris ay fat. So, medyo nagdamdam si Chris at ito naman si James ay humingi ng patawad sa kanya. At ngayon ay okay na naman sila. Alam mo naman yung Twitter, mabilis eh. Pagka medyo nasaktan ka, nagpaliwanag ka, nag-apologize ka, at within a minute, nagkakasundo rin ang dalawa. So ngayon, magkasundo na sila ulit. So Kris Aquino is saying that never na siya makikipagbalikan kay former husband na si James Yap. But is James Yap trying to reconcile with Chris? Hindi. Yun nga ang masakit sa loob ni James na wala naman siyang sinasabi na gusto niya makipagbalikan kay Chris. Although wala naman siyang sinasabing bagong love life, pero wala siya sinasabi na gusto niya makipagbalikan kay Chris. So, parang masasaktan siya dahil wala nga naman siya sinasabi na gusto niya makapagbalikan. Pagkatapos itong si Chris, sinasabi palagi na never na siya makipagbalikan kay James. Alright. From Hiwalayan Blues to or Balikan Blues or non-Balikan Blues to Kasalan Blues, Carmina Villaruel at Sonia Legaspi. Finally, congratulations and best wishes. Yeah, congratulations sa kanilang dalawa. Ito si Carmina talaga na-surprise dito sa ginawa ni Zoren kahapon. Actually kahapon to, noong November 15 dito, November 16 ngayon dyan, hindi ba? Anyway,
akala ni Carmina ay pupunta lang sila sa isang commercial shoot. Dahil yun ang sinabi sa kanya ng kanyang manager. Yung pala, medyo, alam mo na, kakutsaba yung kanyang manager na si Dolor Tivara at lahat ng mga ninong at ninang sa kasal at mga kaibigan. Pati yung dalawang anak nila na si Mavi at Casey ay kasapakat ni Zoren sa naturang surprise wedding na ginanap sa Ferns Brook sa Alabang. Anyway, pagdating doon ni Carmina, talaga nagulat siya dahil nandun pa si Boy Abunda, nandun na Chris Aquino, ang mga kaibigan na sila Jelly Vitela, sila Mother Lily, at napakaraming pang iba. Akala niya talaga commercial shoot. Bigla siyang binigyan ng isang proposal ni Zoren. Wow! Ikakasal na nga sila. So, parang hindi naman siya nag-enough na, wow, this is really, this is it. So, kinasal, usually, di ba mga babae nagpaplano ng wedding? So, kinasal si Carmina na ang nagplano ng lahat ay si Zoren. Ang galing naman nun. Yes, si Zoren talaga. At ang kinausap niya ang kaibigan nating designer na si Paul Cabral para sa wedding gown. Wow. Hindi na nakapagsukat si Zoren, si Carmina, I mean. At pagsukat na sa wedding gown, talagang it really fit. So, Fit na fit, wow. Fit na fit. Nagulat talaga itong si Carmina, kaya naman ang saya-saya niya pagkatapos ng kasal. At Okay. sinabi niyang hindi na siya nagkamali this time sa pagpapakasal. Hindi katulad nung una na hindi ba kung natatandaan. Kinasal siya kay Ruston Padilla na ngayon ay kilala na bilang si Bibi Gandang Hari. All right. Well, thank you so much for sharing those stories with us this afternoon on the show, Eugene. Alam ko mas marami pa mga chismis sa The Film Insider. Yes. So that's sa broadsheet. Every Friday. So that's in the newspaper and also online. Thank you so much. More power to you. Ayan, matulog ka na ulit. Thank you very much sa inyong lahat. Good afternoon. And like I said, for more information, log on, or for more news, for more chismis, log on to their website. That's www.thefilminsider.com. It's the same as Pinoy Insider. You get directed to their new website because they have a new name. We're going to be launching that in just a few weeks here on Kababayan LA. Meanwhile, when we return on Kababayan LA, let's get ready to cook. Don't go away.